Ako si Carlo, 18 taong gulang, at kasama ko ang aking nakatatandang kapatid na si Lucas, 22 taong gulang. Sa aming paglalakbay upang tuklasin ang mga liblib na lugar ng ating bansa, napadpad kami sa isang baryo na matagal nang binalot ng mga kwentong kababalaghan. Habang papalapit kami, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng lugar. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pagdating sa sentro ng baryo, napansin namin ang isang maliit na tindahan. Dahil sa pagod at uhaw, naisipan naming pumasok upang magpahinga at bumili ng maiinom. Doon namin nakilala si Nita, ang tagapagbantay sa tindahan. Siya ay may mahabang itim na buhok, mapupungay na mata at kutis na parang porselana. Agad akong nabighani sa kanyang kagandahan at napansin kong ganoon din si Kuya Lucas. Habang bumibili, nagkaroon kami ng pagkakataong makipag-usap kay Nita. Siya ay mabait at palakaibigan, kaya't hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Inalok niya kami ng magpahinga muna sa kanilang bahay. At dahil sa kanyang alok at sa aming pagod, pumayag kami. Sa mga sumunod na araw, madalas kaming magkasama ni Nita. Si Kuya Lucas ay tila nagiging tahimik at mailap tuwing kasama namin siya. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Nita sa tabing ilog, inamin ko sa kanya ang aking nararamdaman. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumulpot si Kuya Lucas at hinila ako papalayo. Carlo, anong ginagawa mo? Kuya, gusto ko lang namang ipahayag ang nararamdaman ko kay Nita. Hindi mo ba nakikita? Pareho tayong may gusto sa kanya. Pero hindi ito tama. Kapatid kita, hindi tayo dapat mag-away dahil sa isang babae. Nagkaroon kami ng mainitang pagtatalo ni Kuya Lucas. Hindi ko matanggap na pinipigilan niya ako sa aking nararamdaman. Sa huli, nagpasya kaming umiwas muna kay Nita upang maiwasan ang mas malalang alitan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aming tinutuluyan, may narinig akong pag-uusap sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko ang ilang matatandang babae na nag-uusap tungkol kay Nita. Ayon sa kanila, si Nita ay isang bangkilan, isang uri ng aswang na gumagamit ng kanyang kagandahan upang maakit ang mga kalalakihan at gawing pagkain. Nabasa ko rin sa isang artikulo na ang bangkilan ay kilala sa kanilang pambihirang kagandahan na ginagamit upang maakit ang kanilang biktima. Agad akong kinabahan at naisip si Kuya Lucas. Kailangan ko siyang balaan. Hinanap ko siya sa paligid hanggang sa makita ko siyang papunta sa bahay ni Nita. Dali-dali akong tumakbo at pinigilan siya. Kuya, hintay! May nalaman ako tungkol kay Nita. Ano na naman yan, Carlo? Hindi ba't nagkasundo na tayong umiwas na sa kanya? Hindi ito biro, kuya. Si Nita ay isang bangkilan. Narinig ko ang mga matatanda kanina. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan upang maakit tayo at gawing pagkain. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Kuya Lucas. Ngunit sa huli, naniwala siya sa akin. Nagpasya kaming harapin si Nita upang makumpirma ang katotohanan. Pagdating sa kanyang bahay, nadatnan namin siyang nakaupo sa harap ng tindahan at tila walang alam sa aming nalaman. Nita, kailangan naming malaman ang totoo. Ikaw ba ay isang bangkilan? Napawi ang kanyang ngiti sa muka at napalitan ng seryosong ekspresyon. Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sino.
Ang mahalaga ay malaman namin ang katotohanan. Bigla siyang tumawa ng malakas. Isang tawang malamig at nakakakilabot. Mukhang marami na kayong nalalaman. Ngunit Huli na ang lahat para sa inyo. sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang dating magandang dalaga ay naging isang nakakatakot na nilalang na may matatalas na pangil at mahahabang kuko. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kagutuman. Agad kaming umatras ni Kuya Lucas, ngunit mabilis si Nita. Sinugod niya kami ng buong bilis. Sa kabutihang palad, naalala ko ang dala naming mga kutsilyo at bawang. Mga bagay na ayon sa mga kwento ay epektibong panlaban sa mga aswang. Kuya, gamitin mo ang bawang! Agad naming hinarap si Nita, gamit ang mga dala naming panlaban. Sa kabila ng kanyang lakas at bilis, nagawa naming makaiwas sa kanyang mga atake. Papatayin kitang aswang ka! Lilinlangin mo pa kaming magkapatid! Humanda ka! Sa isang pagkakataon, nagawang saksakin ni Kuya Lucas si Nita sa dibdib gamit ang kutsilyo na may bawang. Napasigaw siya sa sakit at unti-unting bumagsak sa lupa. Habang nakahandusay si Nita, bumalik ang kanyang anyo sa pagiging tao. Sa kanyang huling hininga, bumulong siya. Hindi ko ginusto ang maging ganito. Patawarin niyo ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon, agad kaming umalis ni Kuya Lucas sa baryo. Huminto kami sa paglalakad at nag-usap kami tungkol sa nangyari. Pasensya ka na, Carlo. Hindi ko dapat hinayaan na mag-away tayo dahil kay Nita. Oo nga, kuya. Buti na lang at nalaman natin ang totoo bago pa naging huli ang lahat. Nagkaayos kami ni Kuya Lucas habang naglalakad palayo sa kinatatakutang baryo. Pareho kaming tahimik sa simula, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga nangyari. Para bang kahit ligtas na kami, naiwan pa rin sa dibdib namin ang bakas ng takot, galit at pagkalito. Alam mo, Carlo, kung hindi mo ako sinabihan nung gabi na yon, baka hindi na ako magising kinabukasan. Buti na lang at naniwala ka, kuya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang kalsada palabas ng baryo. Walang ibang tao, walang ingay. Parang ang mismong baryo ay nanahimik na rin pagkatapos ng matagal na panahon. Sa loob-loob ko, para bang may sumpang naputol. Habang papalayo, napag-isip-isip ko ang lahat ng nangyari. Ang alindog ni Nita, ang pagtatalo namin ni Kuya, ang banta ng kamatayan sa kamay ng isang nilalang na noon ay inakala naming tao. Ang lahat ng iyon ay katang-isip. Ngunit ang mga sugat sa katawan namin at ang bigat sa damdamin ay tunay. Kuya, naisip ko lang, hindi lang tayo na biktima ng isang aswang. Nabiktima rin tayo ng sarili nating kahinaan. Oo, naakit tayo sa kagandahan ng hindi natin iniisip kung ano ang nasa likod nito. Mas nauna pa nating piliin ng babae kaysa ang pagkakapatid natin. Biglang naging magaan ang pakiramdam ko, para bang sa simpleng pag-amin na iyon. Nabura ang lamat sa relasyon naming magkapatid. Napagdaanan na namin ang literal na kamatayan, ngunit sa huli, pinili pa rin naming buuin ang tiwala sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, bumalik kami sa lungsod. Wala kaming sinabi kahit kanino tungkol sa nangyari sa baryo.
Sino ba naman ang maniniwala? Isa lang ang alam natin. Totoo ang mga bangkilan at sa likod ng kagandahan ay maaaring may nagkukubling halimaw. Hindi na kami muling naglakbay pa sa mga baryong hindi kilala. Naging mas maingat kami. Naging mas mapagmatsyag. Pero higit sa lahat, naging mas matatag ang samahan naming magkapatid. At minsan, kapag tahimik ang gabi at umaalon ang hangin sa bintana, sumasagi pa rin sa isip ko ang titig ni Nita. Hindi ko gusto ang maging ganito. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi. May lungkot sa kanyang tinig. Maaaring halimaw siya, oo, pero sa huli, tao pa rin ang kaluluwa niya. Siguro nga, minsan, ang halimaw ay bunga laman ng sugat na hindi maagapan. At kami, sina Lucas at Carlo, magkapatid, mga nakaligtas at mga saksi sa isang kwentong hindi kailanman malilimutan.